Matapos suspindihin ng National Telecommunication Commission o NTC ang SMNI alinsunod sa House Resolution 189 dahil sa di umano'y paglabag ng network sa terms and condition ng kanilang prangkisa, dito ay tila dismayado ang naging pahayag ng ate ng presidente na si Senadora Amy Marcos. Ayon sa Senadora, sino ang takot sa SMNI? Anong mga media entities ang mananatiling nagtataguyod ng kalayaan ng pamamahayag, pananalita at pag-iisip? Bakit kailangan pang ipasara ang lahat ng hindi sumasang-ayon sa atin? Hindi man lang binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Paano nangyari na naglabas ng show cause order ang NTC sabay bigay ng 30 days suspension? Nakakapagtaka. Takot ba tayo na baka tama ang SMNI? Takot ba tayo sa katotohanan? Inilabas ngayong araw ang suspension na may show cause order laban sa Suara Swag Media Corporation, ang business name ng SMNI, na kung saan inaatasan silang magsumite ng written explanation sa loob ng 15 days kung bakit hindi sila dapat makatanggap ng administrative sanction. Alam nyo, isa po yan sa pinag-usapan namin sa interview kay dating Presidente Duterte. Ang feeling niya, which I agree 100%, hindi siya ang tinatarget nung sinuspindi ang programa niya. Ang tinatarget talaga dyan, ang network, ang SMNI. At delikado yan sapagkat sinasalakay mo na, nilalabag mo na talaga yung constitutional right on the binigay sa mga nagpapahayag. Yung freedom of the press na tinatawag. Pag binuwag mo yan, talagang may problema tayong malaki. Kaya dun nga sa aking statement na hiningi ng mga reporter, sabi ko, it's a brazen assault on the freedom of the press. At saka, meron pa ho itong tinatawag na it's a prior restraint. Some lawyers disagree with me na sabi niya hindi prior restraint kasi yung penalty ng suspension came after the alleged violation. Sabi ko, no. It may be that the punishment was made after the alleged violation. But the effect there becomes a prior restraint because you restrain the network and the host from expressing their opinion on certain matters. Kaya may prior restraint pa rin. Dun sa 2 weeks na yon, nire-restrain mo sila. Sinasabi ng Korte Suprema, hindi po pwede yan. Yan paglabag na direktamente. At saka, if it can do it to SMNI, it can do to any network. Iba yung ABS-CBN. Kasi yung ABS-CBN at the time, renewal ang pinag-uusapan doon eh. Renewal at may mga violation, not compliant. Kaya ayaw ng Kongreso noon. Now, ang disturbing po rito sa suspension, gaya ng sinabi ko kay Presidente Duterte sa aking interview sa kanya kahapon, ang nakalagay kasi, nag-file noong November 29 ng complaint. Hindi man nila sinabi kung sino yung nag-file. Tapos, pinarespond nila yung SMNI. Nag-submit naman ng position paper. So, bali November 29, tapos a week after, nag-submit. Tapos bigla na lang, after serious deliberation, the board's attention, ito ang exact words nila, that there are certain aspects of the program which may be, biro niyo, sabi niya, which may be in violation of PD 1986 and its implementing rules and regulations governing the broadcast industry. Can you imagine that? Wala pa nga. Pananaw pa lang nila na baka na may
walang sinasabi kung ano ba exactly binabiolate nila. O kaya sinasabi ni PRD kahapon sa interview, hindi ako target ng mga yan. Eh. Target talaga niyan, yung network. Ginagamit lang ng aking programa para sirain nila ang karapatan ng pagpapayag. And that's very destructive. Hindi ko maintindihan. Unanimous pa. Hindi wala yatang abogado doon sa kanila. Yan ang problema. Yung mga regulatory body, kailangan talaga may abogado dyan. Kasi, ayan, tingnan nyo. Kaya sabi ko, yung suspension na yan, apart from it's totally abhorrent, it is constitutionally impermissible. It's a grave abuse of regulatory power. Hindi mo pa pwedeng ginagawa niya. Pero attorney, una na sinabi ng mga abogado ng SMNA na magka-file tayo ng motion for reconsideration. Gaano kahalaga itong filing ng motion for reconsideration? Kailangan niya kasi if you want to file certiorari sa Korte Suprema o sa anumang hukuman, kailangan you exhaust administrative remedies muna kasama sa process. Hindi ka po pwedeng dumirekto. Pwede lang kung on grave matters concerning just a question of law. So, kaya kailangan talaga mag-MR. Hindi ang problema dyan eh. Parang maging impractical kung tatakbo ka sa Korte Suprema after the denial of the MR. Kasi by the time na baka deny tapos na yung suspension mo. So yung pinahir mo doon, moot and academic. But then, nung nag-uusap kami ni dating Chief Justice Renato Puno on this matter, we agree on the consensus that if we do not file the petition, despite the fact na most likely is hindi dismissed, it will remain unchallenged. At baka, akalain ng mga ito, they can always get away with murder. Kaya paila na. And sabi naman ni Chief Justice Renato Puno, ang Supreme Court naman, kahit na dinismiss, kahit na subject to being dismissed dahil moot, kumbaga, tapos na yung suspension. Pero, since mahalaga yung pinag-uusapan niya, freedom of the press na yan baka ituloy pa rin ang desisyon para hindi na gawing muli ng mga sumusunod na facing the same situation. Ayan.